Welcome to Seryoso Ako Studios. I'm your host today and interviewer, Mr. Wonder. And today, we're joined by a man known as a playboy, billionaire philanthropist, 7-time push-up world champion, part-time sword fighter, and a full-time enemy of feelings. He's the first man to step in and defeat the gorilla from the legendary 100 men versus 1 gorilla debate. He didn't bring any backup, he brought hate. Some call him dangerous, others call him Alpha Jesus. Ladies and gentlemen, Andrew Haight. You're welcome. So, Andrew, first question. How did you get so successful? Backstory is, galing ako sa lahi ng mga shinobi businessmen. Yung tatay ko ay isang hunter at nanay ko si Sailor Moon. Tapos sumali ako sa tournament na parang Battle of the Gods. Battle of the Gods meets Shark Tank. Pinatumba ko lahat, spiritually and financially. Pero hindi yun ang naging dahilan sa success ko. Winish ko talaga kay Shenron, tapos nagsinundan ko siya ng pitch deck. Okay. Next question. You once said empathy is for people who can't bench press sadness. Can you please explain? Feelings are data waiting to be processed, right? Hindi ko sinasabi na weak ka kung may feelings ka. Mm-hmm. Pero, baka mahina ka mag-process. So, ibig sabihin, bobo ka. That's true, yes. Mm-hmm. Ang utak parang ano yan parang muscle lang yan. Kailangan mo ng brain exercises in the form of hardship para lumakas. Diba? Para lumakas in a way na marunong ka mag-process ng data at emotions. Kapag humihirap at bumibigat ang buhay, kailangan binubuhat mo. Diba? Parang bench press. Ako, di ako umiyak. Pinagpapawisan lang yung mata ko sa bigat ng binubuhat ko. Oh, interesting. Very interesting. So, next question is, how do you meditate? Kung ang idea mo ng meditate ay umupo, magpalipas ng oras, then matulog ka na lang. Ako para sa akin, ang idea ko ng meditate is to dominate. So ngayon, iniisip ko, sino ba yung pinakamalupit kong katunggali? Sino ba? Sino pa ba? Kundi sarili ko. That's deep. Very So, deep. ngayon, magiging-shadow boxing na lang ako sa sarili ko. Hindi ako titigil hanggat di ko napapatumba. You have a point. It's a very good point. So, next question tayo. What does a man like you, a playboy, billionaire philanthropist, 7-time push-up world champion, part-time sword fighter, full-time enemy of feelings, and gorilla slayer, eat for breakfast? I am my greatest critic and hater. So pagkagising ko, ang una kong ginagawa, araw-araw, iniisip ko kung ano yung mga pagkukulang ko kahapon. Kung ano ba ang may nasayang ba akong oras, mayroon ba akong mas mai-improve sa execution ko na kung ano man yun. Whether gumagawa ng spreadsheets, nagbabalance ng ROIs, or kung ano man. Diba? So, yung nagagawa ko, tinitignan ko yung mga comments ng mga brokey ko na haters at ginagawa akong kape. Oh. So yun ang ginagawa ko araw-araw. So, this one is a very good question. Everyone wants success, but very few can handle it. What separates you from them? Napakasimple. Actually, di mo lang siguro napansin na sinabi mo na yung sekreto eh. Yung sekreto is what separates. Diba? Ang ginagawa ko, I separate myself. Alam mo naman kung naiiba ka. Diba? Siguro hindi mo alam specifically anong pagkakaiba mo, pero alam mo yun, meron kong pagkakaiba sa kung kanino man. Diba? So, example lang, si Elon Musk, si Nikola Tesla, Thomas Edison, yung mga tao to, they sleep like 2 to 4 hours. Diba? And they function. Diba? High-functioning individuals. Si Einstein, 10 to 12 hours. Hindi mo naman masabi na hindi successful si Einstein. Diba? So, kung ikaw yung tipo na hindi mahilig matulog, na kaya mo mag-function 4 hours, don't stop there. Huwag ka nang matulog. Talunin mo sila. Oh.
Reasonable. Diba? Ano sila? Reasonable. Or, kung ikaw naman yung tipo ng tao na mahilig ka matulog, hindi sapat sa 12 hours, sagarin mo. Try mo matulog ng 22 hours. Tapos isiksik mo lahat ng kailangan mong gawin ng the rest dun sa 2 hours na yun. Diba? Para in that way, may pressure. Some people function like that, better like that. You know, na pressure sila, oh shit, wala pa ako nagagawa buong araw. Kailangan ko lang kumilaw. Wala na sipil-sipil yun. Parang kailangan ko din ng pressure na ganyan, eh, no? Siguro pwede na rin. Kung di ka pressured, matulog ka pa. Tulog pa siguro. Matulog ka pa. Kailangan pa ng tulog. Baka pagod ka lang. Diba? Hindi ako masama magpahinga eh. Siguro nga. Next question tayo. What's your philosophy on money? Para sa akin, ang pera, parang X. Oh. Uy! Usapang X. Yan yung, ewan ko kung napunta ka na sa ganong sitwasyon eh, yung habol ka ng habol sa ex mo, tapos yung ex mo naman na parang, kasi ganito eh, hindi mo ginagawa, hindi ganito, ganyan, ayun, ang daming pagkukulang, instead na parang pinupoint sa'yo, kunin ko pagkukulang mo. Diba? So, parang ganon, diba? The more na hinahabol mo yung pera, the more na lumalayo sa'yo, the more na parang napapansin mo na kulang. Diba? So, pero kapag naka-move on ka na, babalik siya kusa. Kadalasan ganun. Huwag mong habulin, buwabalik sa'yo. Maghabol ka ng iba. Oh, shit! Diba? Maghabol ka ng iba, buwabalik sa'yo. Diba? So, kaya ako, nag-move on na ako from poverty noong 2012. Diba? Hindi ko na siya kinakausap ever since. Poverty. Tagal na pala. So ngayon, ginagawa ko, naghahabol na lang ako ng hangin at tumititig sa kawalan. Oh. Tapos bigla na lang, may mag-send sa akin ng pera. E di ayun, passive income. Bigla-bigla na lang. Kumbaga parang parang it's just my aura invoicing the universe. Minsan nga tinatanong ako ng bangko na saan daw ba galing yung pera ko kasi parang meron ng deposit na ganun. Kaagad. Diba? Sabi ko galing sa mga unresolved childhood issues ng mga taong bumili ng course ko. Diba? No? Pinatahimik nila ako with interest. That's very good. So, speaking of course, so ano ba ang Hatrix? Hatrix is a 97-tier course program that I've made. Kada tier na na-overcome mo unlocks an ability na you never knew you had. For example, kapag na-overcome mo yung challenge ng tier 1, magagawa mong i-mute lahat ng self-doubt sa utak mo. Kapag na-overcome mo naman yung, kunyari, tier 67, magagawa mong panoorin ng buo ang One Piece na walang bahid ng luha sa mukha mo. Hindi ko kaya yun Mahirap yun. Pero kapag na-overcome mo yung tier 67, magagawa mong gawin yun. Diba? Di mo naiisip na kaya mong gawin yun. Magagawa mo yun kapag nagawa mo yun. Kapag na-overcome mo sa tier 67. So Sige, tatry natin yan. Yung last tier, di ba? Yung tier 97, kapag natapos mo yun, ay tatawag sa'yo. From an unknown number. Diba? Di kilala. Hindi mo alam. Pag sinagot mo yun, sarili mong boses ang marinig mo. Pero mas confident. Oh. It's like a different you. Parang yung makakausap mo yung sarili mo in the future. Oh, wow. Na mas confident. Be like, who the fuck is this? Magandang course pala nito. Okay, next question. So, where did Hatrix come from? Naisip ko yan, nagsimula yan sa ang Hatrix sa isang job interview sa call center. Oh. Tinanggihan ako kasi masyado daw intense yung eye contact ko. Very intense siguro yan. Ay, hindi ko maintindihan paano nangyari yun. Over the phone yun. Pagkalabas ko ng mansion ko, kasi hindi ko maintindihan paano nangyari yun Diba? Bumili ako ng fishball, hindi ko kinain, bumili lang ako. Pinagmunihan ko lang na tapos umulan pa nun. So pinagmasdan ko lang yung basang daan. Tapos doon ko na-realize na lahat ng nagiging dahilan ng rejection ko, pwede ko palang gawing produkto. Diba? Sabi nila, you're too much. Like, pay for it then. Oh. Diba? So naging revenue ko yung trait ko of being unemployable. So mula nun, ako na nag-i-interview. And so far, wala pang pumapasa. Oh. Wow. Baka palitan mo na ako dito fair. Okay. Next question. Ito. Baka ganito. Naniniwala ka ba sa pag-ibig? Okay.
bago ko sagutin yan, ito tatanong ko muna sa'yo. Kilala mo ba si Simo Hayha? Hindi. Sino ba yan? So, si Simo Hayha, diba? Noong World War II, merong Finnish sniper diba, na meron siyang more than 500 confirmed sniper kills. 500! Dami. Diba? Maliban pa doon sa sniper kills niya, meron din siyang mga around 200 kills sa submachine gun naman. Diba? So dahil dun sa sa accomplishment niya, 'di ba? Nagkaroon siya ng nickname, tawag the White Death. Right? That's scary. That's scary. Ngayon, going back to your question, how is that relevant? 'Di ba? Kasi the way I see it, ako ang modern day Simo Hayha. Mas marami nga lang akong body count, 'di ba? At ang nickname ko back then was White Cream. For obvious reasons. Yes, of course. Parang alam ko na yan. Alam ko na yan. Ngayon, more than 700 body count ko, di ba? Lahat yun. Minahal ko sila. Lahat sila. Minahal ko. Swerte naman So, hindi nila. ko sasabihin na, hindi ako naniniwala sa pag-ibig, di ba? Pero nasan ko 700 times eh. Di ba? So, tiwala talaga ako doon. Di ba? Pero at the same time, naniniwala din ako na ang love, di ba, is being in love are moments. Di ba? Hindi siya yung parang something na is just fixed, everyday, nandoon. No. Those are moments. May araw na mahal mo si ganito, may araw na mahal mo si ganito, si ganon. Di ba? May araw na hindi mo sila, whatever. Hinahayaan mo Hindi lang. mo trip. Bukas na lang, kita na tayo bukas, ganon. Di ba? So those are moments. Ngayon isipin mo, sa mga moments na yun, 700 moments yun. Hindi naman all the time, di ba? Yung feel mo na in love ka, syempre, meron din ligawan doon. Meron din gastos doon. Tara, puro tayo sa ganito. Habang tinatanong mo, hindi ka naman in love nung mga time na yun eh. Gusto mo lang bumembang. Diba? Yes. So, Reasonable. Ngayon, so not only na mayroon kang 700 moments, diba? I mean, that's conservative. Sorry to disappoint. The amount of time accumulated in order to have 700 moments, imagine how much time you have. How much time I've actually allocated. Diba? Para lang makuha yun. Sobrang daming oras. Sobrang daming oras yun. Sobrang dami. Diba? So, imagine kung kung instead na naghahabol ako ng babae, ng mga moments na to, diba? Yung sinabol ko lang yung mga gorilang mga gorilang yung nakawala. Wild gorillas. Oh, The wild gorillas. Wild gorillas. Yes. Diba? Just to prove something. Hindi Ay, parang nobody remembers the man who has a body count of like 700 women, right? O body count of like 700 gorillas. Whoa. You will go down in history. Diba? Ano dapat? Diba? So, counterproductive. Kailangan yes. Yung punto ko lang naman doon, counterproductive kung masyado kang focus sa pursuit of love. Yun lang naman ang Hindi ko sasabing huwag mong gawin, pero kapag na-consume ka nun, diba, is pwede siyang maging counterproductive para sa'yo. Especially kung ikaw yung tipong high-functioning overachiever na tao. Oo. Yes. Mahirap din kasi pumili pag ganun eh. Pag pinapili ka na. Tsaka there is such thing as siguro medyo lumalayo, pero there's such thing as analysis paralysis. Diba? Parang ito yung tipong, for example, pupunta ka sa Baskin Robbins, there's like 33 flavors. 33 pa lang yun Diba? Like, ano bang gusto ko dito? Tapos parang titikman mo pa isa-isa. Pero alam mo naman kung ano talaga yung gusto mo. Diba? O vanilla, or chocolate, or whatever. Right? So isipin mo 700. Dami nun. Gusto ko ba ito? Waste of time. Minsan mas maganda mo lang, parang isa, dalawa, okay na yun. Diba? Gusto ko yung mga ganun Kaya punta ka sa restaurant, mga high-end restaurant, tapos meron lang, meron ba kayo dessert? Yeah, meron kami 2 dessert. Sa ice cream, 2 flavor. Or 3, diba? Vanilla, strawberry, chocolate. Okay, cool. Minsan kung gutom ka pa, 4 pa.
Next question, ito. So, para saan ang relasyon para sa'yo? Ako para sa akin, ano yan eh. Tawag ito. Pretty sure na narinig nyo na to sa iba. Yung mga nagsabi nyo ito naman. Pero, it's all about teams. It's all about teams. It's all about the G unit, brother. You know, the G spot. You know? No, I mean, like the spot. The spot. Where your unit is. Your unit is. Oh, yes. Diba? That's Parang isipin mo na parang, when I say unit, diba? Parang teammates, ganyan. Hindi ka naman sasali sa ano eh. Isa sa mga bagay na realization ko, diba? Na if you wanna win out there, it's not a player versus player. It's teams. Teams versus teams. Right? You gotta pick. You have to make sure na yung relasyon mo, whether it's a romantic relationship or friendships or brotherhood o ano man, diba? Is on your team. Diba? Totoo. Kaya mo mamili ng tamang team, diba? If yung mga team members mo are losers, you guys are not gonna win. Tama ka na. Diba? They will drag you down too. Yeah. There's a reason kung bakit parang, diba, ngayon ka sa NBA, singka-lupit ng super teams eh. Oo, diba? usong-uso yun. Kulang na lang, i-recruit nila yung prime na Jordan dati. Yun na lang kulang eh. Super teams. Diba? It's about super teams. So yung yan, when it comes to relationship, kailangan na, ito yung tingin ko dyan eh, na dapat purposeful tayo sa pagpili ng relationship natin. Ano ba gusto natin makuha sa relationship? Diba? For example, may mga times na yung mga gusto mong mag-asawa, ganyan. Bakit mo gusto mag-asawa? Diba? Kasi gusto ko lang bumembang o na parang, okay, di mo kailangan mag-asawa para doon. Bumembang ka lang. Out of naman yun. Diba? Kasi naman sa mangyayari na tawag dito, aasawahin mo, diba? Parang bumembang mo, ganyan. Tapos, maanakan mo, tapos magpapakahirap ka, diba? Para kumita. Tapos kapag nahuli kang nag-cheat sa other 600 na babae mo, diba? Yan, kunin yung mo, half of what you have. Yes. Diba? Pero kung yung babae knows the mission, diba? Na parang, no, we're here to win. Diba? Oo. Diba? Parang yan, tawag ito. Merger yan. Kaya siya nag-aasawa left and right kasi merger yun. Diba? Kailangan purposeful tayo. Diba? Mas pinag-iisipan pa nga natin yung Ito yung pansin ko eh. Pinag-iisipan pa ng mga tao yung ina-apply nilang trabaho. Diba? Na parang, parang 30 per hour lang yun. Ganyan. 35. Brokies. Wages. Parang pinag-iisipan na yun, malayo kasi 15 miles. Ito, 7 miles. Ang dami ng pinag-iisipan. Hindi na pa yung reviews. Tingnan nila sino kaya yung manager nila, sino yung supervisor nila. Diba? Pinag-aaral talaga nila. Diba? Para sa full-time job na ina-apply nila, which is 8 hours lang. A day. Sige mo kung yung asawa mo na pinakisamahan mo buong araw. Buong araw. Hindi mo pinag-iisipan yun. Hindi mo pinag-iisipan na parang, diba? Kaya mo sabihin na, ang toxic sa trabaho. Diba? Pero yung toxic na relationship, okay lang yun. Yung brush it off. Oh well. Kapag nahuhuli ako, pinapatulog ako sa labas, toxic nun. Ikaw naghirap, ikaw natutulog sa labas. Kailangan purposeful. Yun naman yun. Very insightful na explanation from Underhate. Next question. Ano naman ang hinahatid mo sa isang babae? Kasi maybe sa ibang tao, iba? Maybe hindi sila nag-agree o ano man. Pero ako para sa akin kasi, tatlong bagay. Very important yung para sa akin, itong tatlong bagay na to, it ties in all together. Diba? Subservience, meaning kapag sinabi kong yuko, yumuko ka. Ayoko nang parang, yuko, bakit? Bakit mo pinapayuko? Ganyan. Diba? Na parang, paano kung usually, diba? Like for example, ito, hack ko to at life hack ko to. Sinishare ko sa inyo. Marami akong kaaway. Marami akong kalaban. Every time na nasa public restaurant ako, kasama kong family ko, kasama ko yung babae ko, mga anak ko naman. Diba? Lagi facing ako sa entrance. Lagi yan. Bakit? Kasi, hindi ko naman alam kung ano yung mga nasa isip ng mga kalaban ko. Paano kung di just wanna drive by? Diba? Na parang drive by, shoot out, whatever. Diba? Siyempre, kung mag-drive by sila, makikita ko. Diba? Makikita ko. Tapos yung babae na sa mo, like, get down! It's like, why? Dead. Yeah. Oh, true. That's true. Ayoko ng ayoko ng argument pa. Kapag sinabi ko,
ayusin mo to, Yuko. yuko, talon, dapa, tuwan. Huwag mo na question eh. Gawin mo na lang. Diba? Isa pang ano ko dyan, yung second na ano nga, quality nga ko is loyalty. Diba? Well, parang, how do these two things, subservience and loyalty, kasi po yun naman din, yung pagiging subservient ng isang tao is may hangganan kung hindi loyal sa yun. Oh yes, that's very true. Diba? Kasi pwedeng ikaw ang sinusunod ngayon, bukas hindi na. Paiba-iba. Pero kung loyal sa'yo yan, diba? Then, maasahan mo, bukas nandiyan pa rin yan. Loyal sa'yo eh. Diba? Ngayon, bakit? Pwede ba na loyal ka pero loyal ka nga pero hindi ka subservient? Pwede ba yun? Hindi rin mag-work. Kasi meron, kung loyal ka lang, nasa isip mo na parang, alam ko, sinabi ni ganito. Diba? Sinabi ni Andrew Haight na tawag dito na wag akong kumausap ng ganito, ganyan. Pero tingin ko okay lang. Or sabi niya, wag ko daw sabihin sa tatay niya o sa nanay niya na this is that, no man. Pero tingin ko, kailangan ko sabihin, ganyan. Diba? Pero hindi alam ng asawa o ng babae na mayroon palang detail na hindi pa na-disclose or hindi kailangan i-disclose, hindi ko kailangan i-disclose. Diba? Kung bakit, pero hindi sinunod. Diba? But they function on them for themselves. Parang tingin ko ganito naman. Diba? Now, kung naman plano ko got thrown over. Diba? May mga ganito sa mga TV shows na parang, akala ko kasi ganito. Diba? Na parang thinking na it's for the good of whatever. Pero, again, sinuway mo pa din ako. Diba? Andun pa rin yun. Oh. Andun pa din yun. So, importante yung dalawang yun na together, right? Tapos, yung para sa akin, pinaka-importante sa lahat, diba? Yung pangatlo is yung revenge capacity. Oh. Kasi kung dataka parang revenge capacity, diba? Parang, never heard of that, diba? Anong yung sabihin nun? Well, it's a word that I've made up na ilalagay ko sa dictionary soon. Pending approve. Pending pa lang, diba? Parang ano yun eh. Kung yung babae kasi, may sumira doon sa babaeng yun, diba? Tapos hindi yung babae, hindi nagplan ng comeback. Para sa akin, red flag yun. Pinatawad mo lang. Gusto ko ng babae na kapag iniwan mo, diba? Magkaka-career glow up. Malaking hang glow up dapat. Oo, yung tipong, yung sobrang thirst niya sa revenge. Diba? Na nag-glow up siya career-wise. To show dun sa ex niya na iwan mo ko, basura ka pala, mas mataas pa ako sa'yo ngayon. Mas mataas pa kita ko sa'yo. Ayun, ganun ang gusto ko. Diba? Kasi kung ano eh, yung tipong gagawa siya ng business, diba? Out of spite. Dahil lang, mapakita lang na, oh, I'm better than you. Pero gusto ko, diba? Kasi kung hindi kanya kayang tapatan sa chest or sipain emotionally pag kailangan, diba? Eh, paano na i-handle yung joint bank account? Oh, that's true. Oo nga naman. Diba? Oo nga naman. Reasonable. Next question. Ang pagiging vulnerable ba ay kahinaan? Oo. Pwede. Pwede naman. But even if it is na kahinaan ka siya, being vulnerable is a weakness. Diba? What's wrong with that? Para sa akin kasi, yung mga pinakamagandang storya, yung mga true to life man or fiction, is yung mga tao na na-overcome nila yung weakness nila or set yung path nila to pursue that, whatever that is. Kung may gusto nilang ma-accomplish despite of their weakness. Nice. Diba? Yun ang isipin mo na parang gano'n ka-boring yung story ni Superman kung there's no such thing as kryptonite. Sobrang boring nun. Boring nun. Oo. He flies in, punches someone, done. Diba? Na parang, okay. Diba? Na parang, what is the challenge there? Diba? Walang Walang ka-challenge dyan. Diba? Kung kaya, isipin mo na parang kung si Batman. Diba? Ano bang kahinaan niya? Well, kaya siya naging Batman dahil hindi niya na-process yung unresolved trauma niya. Pinatay yung parents niya eh. Oh, yes. Diba? Sige mo yun, ilang taong ka na, tumanda ka na lahat-lahat, nagkaroon ka na ng Robin. Yung Robin ang meron. Different comics pa. Different Robins yun, diba? Ang dami mo na naging sidekick lahat-lahat. Batman ka pa din, hindi mo pa rin mapakawalan, diba? Ang tanda mo na, hindi mo pa rin mapakawalan yung trauma mo. Diba? Pero, ayun, hindi ko naman sinasabi na that's not great. Punto ko dito, kaya siya naging Batman dahil meron siyang ganung weakness. Diba? Pero, mahirap kasi magsalita sa mga ganitong bagay eh. Mahirap magbigay ng opinion sa mga ganitong bagay dahil personally,
Di pa kasi ako naging vulnerable eh. So, I don't know. Maybe itanong mo sa mga sad boys dyan, no? Maybe that's a better question for them. Not really Not for for you. me. You know? Never been vulnerable. Weakness, Napakalakas pala na tao or nilalang ito si Mr. Andrew Hate. Next question tayo. Max, settle down ka ba someday? Hindi ako mag-settle down. Ako ang lugar na sinisettlean. Wow. Sila ang nagsisettle sa akin na parang, pagod na ako sa buhay. Diba? Ayoko nang sumunod kay Papa, kay Daddy na lang. Right? Good, yes. So, kung may babae man na papasok sa mundo ko, dapat ready siya sa strategic alliance. Diba? Dapat strategic. Dapat may business model yung relationship namin. Hindi lang yung love language. What's that? Diba? Dapat may quarterly metrics. Diba? Ilang ano ba yan? Ilan ang intimate moments na kaya mong i-provide sa akin per quarter? Ilan? Diba? Parang bigyan mo ang business proposal. Diba? Na parang ito yung mapapala mo kapag ano, okay, cool. Diba? So kung magpapasal man ako, dapat may vision deck yung babae. Diba? At hindi lang tungkol sa future naming dalawa, dapat may 5-year plan how we dominate the industry and each other. Diba? Paniguradong malayo mararating nun. Next question. Ikaw lang ang taong tumalo sa gorilla. Kwento po nga paano nangyari yun. So, tahimik lang ako nung pumasok. Walang salita, walang galaw. Yung angkan ng gorilla, nasa likod ko. Yung mga tropa niya, nasa likod ko din. Oh? Yung mag-ina niya, cheering for me. All of them. Kinalikuran siya. Wow. Ng lahat. Doon yung naramdaman na hindi ako nandun para maglaro. Naramdaman niya, oh shit. Parang, why is everyone over there? Not on my side. Diba? So, sakit nun. Diba? Sige mo, wala pa man. Wala pa man, talo na ako. Diba? So, tingin ko na-realize siya na minsan, ang tunay na suntok, diba? Hindi kailangan ihataw. No? Kailangan lang iparamdam. At tingin ko naramdaman niya yun. I think so naramdaman niya yun. Pero, ang tanong, totoo ba talaga to? Nakita mo naman siguro yung mga selfies. After ng laban namin, nagpa-selfie pa siya. Oh? Sa akin. Tapos yun, syempre, ako, I don't hate anyone. Diba? I don't hate anything. Despite the name Andrew Hate. Diba? It's just a name that they given me because they hate me. Diba? Because they ain't me. So, after ng supposedly laban namin, although wala namang talagang doon, diba? Wala namang talagang nangyari doon. Napakita lang yung dominance ng presence ko, diba? Ang laban, kinausap ko na lang siya. Niliwanag ko sa kanya na ako na bala sa grupo mo, sa mga tropa mo, sa mag-ina mo. Grabe. Diba? Enjoy mo lang yung buhay mo. Diba? Kung hindi mo naman kaya, okay lang. Ako kaya ko. Oh. Diba? So, parang nagkaroon siya ng realization nagkaroon siya ng acceptance. After nun, mas, parang tingin ko, mas sumaya pa siya sa buhay niya. Diba? Nice. So, hindi mo talaga siya sinaktan? Wala! Kahit isang suntok, wala. I dominated with presence. Diba? Minsan, hindi mo kailangan lumaban para manalo eh. Kailangan lang maramdaman niya ng kalaban mo, diba? Na wala siyang laban pag dumating ka. Yan lang yun. Bago pa magsimula yung laban, kung pakiramdam ng kalaban, talo na siya, panalo ka na. Yan lang yun. Parang may haki yata ito si Andrew Hate. So, final message para sa ating mga viewers. Lahat tayo may choices. Diba? Pero ako, may serum. Hater serum. Oh. Combination ng creatine, tears ng ex mo, voice complaint mula sa kapitbahay mo. Diba? Yun ang meron ako. At yun ang bagay na wala kayo. So, okay. Pero okay lang yun. Okay lang yun. Sign up kayo sa program ko, sa course ko. Totoo ka ba talaga? Hindi ako tao eh. Pero may warning label na toxic ambition. Next, mensahe para sa ating mga kabataan na viewers. Makinig kayo kung gusto nyo. Kayong mga kabataan, especially yung mga bata. Yung mga bata pa. Diba? Don't follow your dreams. Stalk them. Diba?
Gamitin nyo yung night vision, diba? Gawin kayo ng night vision at fake accounts. Fake account. Stop that. Tapos kapag sinagot ka ng opportunity, ba? Yan lang yun. Don't follow your dreams. Stalk them. Gumamit kayo ng night vision, fake accounts. Tapos pag sinagot kayo ng opportunity, i-ghost nyo. Power move. Okay, that was Andrew Haight. I'm not sure what just happened. Like and subscribe and pray for me. You're welcome.